of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. urged the government agencies on Tuesday to continue emergency operations and accelerate rehabilitation work in areas ravaged by Typhoon Tino with international name Kalmegi. The president's statement, read by Palace Press Officer Claire Castro during a Malacanang briefing, described continuing government actions to provide emergency aid and restore basic services in the hardest hit areas in Mindanao and Visayas. The chief executive said that preemptive evacuations were carried out prior to the typhoon's landfall and that more than 175,000 people are already sheltering in evacuation shelters in the affected areas. Programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At naway nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon dahil lahat tayo naghahanda ng ating mga sarili para sa ating kaligtasan dito po sa paparating na bagyong uwan na habang papalapit daw po sa kalupaan ay magiging super typhoon. No? So, sana po ay ligtas tayong lahat. Pero syempre, dito po sa Warm Heart ay meron po kaming mga naihanda na panauhin at may pag-uusapan tayo tungkol pa rin po sa mental health and mental wellness. Kaya naman ay available na po ba yung natin? Okay, so pwede ko nang sabihin na tayo po ay live pala napapakinggan at napapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel, no? Search nyo lang po yung Radyo Pilipinas World Service at syempre ay napapakinggan nyo rin po kami sa audio streaming o yung tinatawag nating online radio para po sa mga gustong makapakinig dito sa online radio. Pwede nyo pong i-download ang ating PBS Evox Receiver app para sa mga Android user sa Google Play Store at sa iPhone user ay sa App Store naman po. Okay, sige Steph, pakilala na natin ang ating mga makakasama sa palatuntunan ngayong araw. Dahil ang pag-uusapan natin para sa araw na ito ay ang Timeless Diwa Project at upang mas makilala natin itong ang Timeless Diwa Project ay kasama natin ang moderator and meditation practitioner na Timeless Diwa Project volunteer din na si Ma'am Reyes Nagalio at kasama rin natin via Zoom ang coordinator at meditation teacher na Timeless Diwa Project volunteer din si Sir Louie Deramayo. Ma'am Reyes and Sir Louie, welcome po sa Warm Heart. Itinuloy na po natin. Thank you po and ang good Zero morning. Balance Billing. Good morning Good morning po. Good morning po, Ma'am Reyes and Sir Louie. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin dito po sa programang Warm Heart. Alam po namin na ngayon ay paparating yung bagyo. So thank you po sa paglalaan ng oras sa amin kahit na tayo po ay nagpe-prepare na sa ating mga safety. So ito nga po, sabi ni Steph, gusto namin makilala po ang Timeless Diwa Project. So pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart? Malaking tulong ito? po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Yes, Sir Louie, go Uulitin ahead. ko. Kami po yung Wala sa nang Timeless Diwa kailangan Project. bayaran ng pasyente Ang Timeless sa Diwa DOH Project po Hospital. ay isang Dahil bayad na po ang platform. Naiyak ako kung kasi saan, sobrang saya. Maraming salamat po. pwede niyong Mr. matutunan President yung Bongbong paano Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng matuto sa meditation at mga iba pang mga programs na para sa ating isipan, sa ating katawan, at tukol din sa sa ating paano maging happy sa buhay. Yes, importante okay, so, po yan. May mga programa kami, ang mas common, mas kilala, yung tinatawag na well-being camp. Yun yung kasalukuyan namin ginagawa na kung saan open sa lahat
na pwede silang mag-join in. Walang pinipili po rito. Ano? So, yun, marami silang matutunan about meditation, breathwork, kirtan meditation, may acu-detox din po. So, meron ding mga wisdom talks na kung saan mag-i-inspire sa mga ating mga participants about mental health, about identity, about life. So, Okay. Ayun ang dami po nabanggit ni Sir Louie dito po sa ating mga maaaring i-avail sa well-being camp kung sakaling gusto po nating mag-join. Mamaya, no, himayin natin yan, Steph, no, kasi curious tayo kung ano yung mga ginagawa. Pero ang Timeless Diwa Project po, kailan po ito binuo? At ano po yung nag-inspire sa inyo na gawin itong Timeless Diwa Project? yun nga po, nung after ng pandemic, kaming mga group of friends na may pare-parehas na interest na meditation, outdoor, doon to start, no. Pero pa lang, private, kami pa lang, ganun. Mga around 2021, mga ganon. So nagkaroon kami ng mga outdoor activity, biking, at the same time may meditation kami sa day camp. Tapos nagkaroon din kami ng overnight camp. So then naisip namin na since meron kami mga knowledge about meditation, karamihan sa amin. So nag-decide kami bakit hindi natin i-offer na din sa ibang mga tao na nangangailangan ngayon ng mga ganitong program, meditation, paano ma-relax, matanggal yung stress. So, nag-come up kami na mag-invite ng friends, dahan-dahan. So, nagkaroon kami ng mga around, mga year 2022, nagkaroon kami ng mga small groups lang. Then, pagdating ng 2023, nagkaroon kami ng medyo formal na. Okay. Invite na kami din. Po yung pagkakaroon ng mental well-being camp na. So, Good naging day. formalized This na siya. is No? Dateline Excited tayo para Malacanang malaman in yun. review, Pero bago yan, and Steph, I'm your may katanungan host, Jerome ka Toledo. kina Sir Louie and Ma'am Ray. The Department of Public kahit Works and sino na lang Highways, siguro ang or sumagot po, no? DPWH, Kasi is pushing kanina to reduce nabanggit the yung mga cost of activities na construction ginagawa sa materials well-being used camp in para government lang po infrastructure magkaroon ng projects, idea pa, including no, yung those ating under mga the directive tagapakinig. of Maaari niyo President po bang Ferdinand R. expound po, Marcos no, Jr. kung ano-ano In a yung press mga briefing on Monday, kumbaga ginagawa DPWH sa kada Secretary Vince activity Dizon at announced kung that paano the ito agency makatutulong, no, dun sa mga individuals na magpa-participate dito nga po sa well-being camp. Si Ma'am Reyes, baka meron siyang Ayun, sa Timeless Diwa Project po kasi, holistic yung approach namin when it comes to helping people. Lalo na, hindi lang siya para sa mental health. Okay. So, bilang holistic, yung each activity, it addresses something physical, mental, and also spiritual. So, una, we have yoga asana sessions, which is familiar naman tayo dyan, yung yoga asanas exercises. So dyan, mainly, it takes care of our body. And then next is breath work. So breath work, ito yung tumutulong sa mga participants na to be present, na kumalma ang isipan. And then we have wisdom talk. So sa wisdom talk, dyan namin ini-introduce ang meditation. Okay. Kung ano ang meditation at paano ito pina-practice. And then acu-detox. Para sa acu-detox, particularly we practice NADA protocol. So NADA means National Acupuncture Detoxification Association Protocol. So dito naman, it also takes care of the body. It helps na i-detox yung katawan. And lastly, kirtan music meditation. Ito na yung isa sa mga nagiging highlight ng aming program. So as I've said, holistic ang aming approach for the mind, body, and the soul. So kung ano yung napag-usapan sa Wisdom Talk, na further practice namin siya during the kirtan music meditation, which almost always happens at night. So yan yung nagiging highlight ng practice at
kakaroon ng malaking impact din sa ating mga participants. Okay, Ma'am Reyes, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin itong sabi niyo asanas exercise? Ano po ba ito? Saan po ba ito nagmula? Ito ba ay galing sa, kapag ka mga ganito kasi, usually ang mga nagpa-practice, mga India or sa Mexico. Yes, So pwede niyo po correct. bang ipaliwanag kung saan ang origin nito at kung ano po ba siya? So, sa yoga asanas, binubuo ito ng iba't ibang exercises na may mga poses. So, for yung sa mga camp namin, it's usually just beginner friendly. Kasi 'di ba sa nakararami, meron silang progress yan beginner, intermediate, and yung sa mga expert. So yun nga, may mga simple poses Okay. na tinuturo ang ating yoga asanas instructor. Siguro madalas na nakikita natin yung tree pose Yeah, or opo. yung, 'di ba? Familiar tayo diyan. Tapos meron din namang mga simple lang na mga poses para hindi naman ma-overwhelm or hindi naman mabigla yung katawan ng mga participants natin. So, yung madalas kasi sa mga participants natin, nagsasama ng mga bata. Okay. So, this is family friendly ang aming mga camp. That's why we have also designed yung sa yoga asana sessions na maging beginner friendly na kahit bata kaya siyang gawin. Okay. Steph? Apunta naman po tayo dito sa Acu Detox, no? Kasi narinig ko na involved nga, no? Kasi Acu is acupuncture. So, Correct. saan po ba itong nagmula itong Acu Detox na ito at ano po yung benefits, no? Kasi for sure, at least yung physical, meron benefits po ito. So, dun sa Acu Detox na pinapractice namin, this involves the NADA protocol. So, sa NADA, we are hitting like 5 points in the ear. So, this is ear acupuncture. So, yung 5 points for each ear, it targets yung specific na mga organs ng body. So, meron tayong nagta-target sa mind na part. Meron tayong nagta-target sa liver, sa kidneys, sa lungs. So, ito yung tinutulungan na i-detox ng mga points na hinihit ng Acu Detox. So, madalas sa mga participants namin, first time nila makapractice ng acupuncture. Pero simple lang naman yung binibigay din namin na ear acupuncture lang. And maganda naman yung nagiging response nila kasi isa sa mga benefit na Acu Detox is bukod sa pag-detox ng katawan, nakaka-help ito na mag-relax, mas maganda yung tulog sa gabi. Yun yung pinaka-immediate na effect niya. Okay. Pag po ba isinasagawa itong Acu Detox, kailangan meron muna bang preparation ang ating physical na katawan? Kasi baka po pagka isinagawa ito, baka merong interaction. So, meron po bang guidelines bago mag-undergo o sumailalim sa Acu Detox? Hindi naman siya ganun ka-heavy yung Okay. preparation. So, importante lang kapag nagsasagawa kami ng Acu Detox is hindi gutom yung participant. Okay. Meron siyang enough na sleep. At least 4 hours or 5 hours of sleep. And, yun. Kasi, yung Acu Detox, naglalast lang naman siya ng 20 to 30 minutes. Oh, So, okay. kahit na mabilis lang siya, it's very effective kahit na 5 points lang for each ear. Yung hinihit niya talaga. And Ma'am Reyes, kasi sabi niyo 20 to 30 minutes kapag isinasagawa sa well-being camp yung Acu Detox. What about yung yoga asanas? Gaano po katagal? Usually, it's around 30 to 45 minutes. Okay. So, ito pong mga exercises na to, sinasagawa nyo in a span of how many days po ang well-being camp?
Yeah, sana banggitin ni Sir Lou, pinakamahaba na namin na nagawa is like 2 days, di ba? 2 days. Okay. Pero Yes. almost always overnight namin siya ginagawa. So, we try to make this like an escape, 'di ba? From Opo. sa mga nagtatrabaho, pag kailangan nila ng pahinga over the weekend, madalas weekend talaga namin siya ginagawa para mas maraming makasama. Nabanggit nyo kanina, all ages, sabi ni Sir Louie, no? Kung tama ako, pwede bata, tsaka pwede yung matanda. Nakikipag-collaborate din po ba kayo sa mga schools? Kasi di ba sa mga schools, gustong-gusto nila yung mga camp-camp, ganyan. So, nauuso na rin po ba yung makipag-collaborate sa inyo para magsagawa ng well-being camp? Or parang bago po ba yun? For the schools, not yet. Pero Okay. we'll see. Pero sa mga Magandang nagtatrabaho, idea. no? Sa mga nagtatrabaho, madalas. Yes, madalas mga nagtatrabaho. May mga ilan-ilang mga students na sumasali, mga college students na medyo stressed sa kanilang studies na Through their sumasama own. sa amin. Oo. Through their own initiative, ano? Okay. Yes. Mabalikan ko lang po yung activities po na ginagawa dun sa well-being camp kasi yung huling binanggit nyo, yung huling shinare nyo po na activity is yung Kirtan Music Meditation. Yes. So, ano po ba, saan po ba ito nagmula? Just for trivia lang po sa ating mga listeners and viewers. And, syempre kasi pag sinabing meditation ay kadalasan ang stereotype kasi dyan ay tahimik. Opo. No? Although, alam naman din natin na ang music ay nakaka-relax din naman talaga, no? In general sa individuals. So, ano po ba yung distinction po, no, pagdating dito sa Kirtan Music Meditation? Hello. Yun po. Yung Kirtan meditation, medyo mas naiba siya sa mga common nating alam na meditation. Ano? Yung tahimik lang, nakaupo, nakapikit. Yes. Diba? Yung madalas natin nakikita pag sinabing meditation. Pero yung Kirtan music meditation is an ancient process. Noon pa yan, sa bansang India. Okay? Matagal na siyang ginagawa na kung saan pag sinabing meditation sa India before, hindi yan isang hindi lang isang ordinary parang activity nila. No, isang cleansing process yan na kung saan kumbaga kung tayo ay naliligo araw-araw, parang pinaka-default natin yan. Maligo tayo araw para malinisan ang ating katawan. So, sa practice din, sa tradition din before, meron din silang cleansing within, ano? So, yun yung process of meditation. So, kung saan nililinis ng kanilang isipan at puso. Okay? So, common yan. Every day, nag-engage sila sa ganong practice Okay. para talaga malinis ang kanilang isipan at kanilang puso. Kasi dito naka-base yung kanilang pang-araw-araw na gagawin. Kung gaano ba ka-ready yung mind mo, gaano ka-ready rin yung heart mo, ano. So, parang, automatic sa kanila na mag-engage. So, yung kirtan, ito na may isang practice na kung saan hinhaluan siya ng melody. Pwede kang kumanta. Okay. Pero may mga tinatawag na mantras, mga meditation sound. Yung meditation sound kasi, mga mantras is a transcendental sound vibration. Hindi siya ordinary sound vibration, ano? So, mayroon siyang kakayahan to cleanse our mind and heart. Kasi, nagme-mellow down yung mind mo, okay? Then, yung heart mo din nalilinisan. Kasi importante, mapapansin nyo, yung sound malaking aspect din sa buhay ng isang tao eh. Diba, yung sound, pag meron ka narinig na hindi maganda, may stress ka kaagad, di ba? Opo. Parang, Totoo diba, po yun. parang affected ka agad. Wala naman siyang, hindi ka naman hinit physically. Yes. Pero, di ba? Yes, Pero totoo may yan. sinabi siya na hindi maganda, affected ka kaagad. Ano? So, dahil sa sound na yon. So, ang transcendental sound, kakaiba siya, hindi siya material, ano? Na once na you hear it, sa umpisa, hindi ka pa ganun ka parang into it ba? Parang masyadong sanay. Pero habang katagalan, habang nakikinig ka,
lalong kang parang nagiging peaceful yung mind mo, tapos yung heart mo parang nagme-mellow. So tapos may matitikman kang tamis diyan. So yun yung nature niya. So habang ginagawa mo siya, may natitikman kang tamis. Hindi kagaya ng material sound, vibration, habang ginagawa mo paulit-ulit, kahit yung paborito mo kanta, kahit paulit-ulit mo siyang ang nature ng material sound, katagalan nagsasawa. Yun yung nature ng material sound. So yung transcendental sound vibration, meron siyang effect na kung saan habang tumatagal, habang nagme-meditate ka, yung isipan mo, doon sa sound vibration na yon, lalong tumatamis. So, yun. Kaya minsan nakikita mo sa aming mga activity, nagsasayawan. Kasi it's a fun, Habang nag-enjoy ka sa music, sa melody, nandun yung vibration ng transcendental sound vibration. Ibang klase yung, yun nga, may dinidescribe ng parang ecstatic feeling ng happiness na parang hindi mo may describe yung happiness noon dahil iba dahil nga bombarded tayo sa mga naririnig natin sa paligid, sa mga nakikita natin, parang yung magulong mundo, tapos bigla kang nandun sa isang mundo na kung saan very very transcendental or spiritual, iba. Kaya iba yung feeling ng mga tao kahit hindi pa nila masyadong naintindihan kung ano yung ginagawa, pero yung immediate effect nandun na kaagad, na naramdaman na kaagad ng tao. Yun. Oo. Ang ganda ng paliwanag ni Sir Louie. Magkaiba po pala yung material sound at transcendental sound. Sa Yes, pagkasasagawa nitong Kirtan Music Meditation, talagang, Sir Louie, kailangan pumili tayo nung sound. Yes, Hindi pwede dito ang party song, Yes, po. Pwede yung mga melody na kung saan medyo maganda yung melody na mapapasayaw ka. I-incorporate mo lang naman yung mga transcendental sound vibration, mga mantras. So, yun. Rock metal, hindi rin Rock pwede. metal, pwede. Kasi yung kagandahan po dito sa pag sinabing transcendental sound, hindi siya nako-contaminate ng any material sound. Kahit yung melody mo medyo malakas yung yung sound mo or yung klase ng beat, hindi naman na overpower yung transcendental. Pero syempre, naghahanap tayo ng mas mellow, naghahanap tayo ng mas madaling sakyan ng ating, kasi minsan nature ng tao, naghahanap tayo ng yung rhythm na kung saan medyo medyo melodic at medyo matatouch tayo. So, kaya kami, minsan may mga tune kami na kung saan na-incorporate yung medyo familiar ka, medyo pop din, pwede. Yun. Oo. Sir, yung mga sound, interesado ako dito. Sorry, Steph, may itatanong pa ako kay Sir Louie. Ito kasing sound, hindi ko lang kasi naisip, ahead of time na baka pwedeng iparinig, pero inisip ko rin kasi merong copyright kapag Facebook live streaming. So, I'm not sure. Pero dito po sa Kirtan Music, kayo po ba yung bumubuo ng sound? Kasi, di ba minsan may mga djembe drums yung ginaganon, Yeah, or meron na kayong pre-made na ipe-play na lang? Sa aming mga Kirtan Music Meditation sa camp, kami po talaga live po yun na nice. Parang banda. So nagja-jamming kami. Kasi iba po yung live talaga, na nandun yung iba-ibang enerhiya ng mga participants, ng mga musicians, kung saan nagcha-chant sila. So iba po yung dating nun. So Yes. that's why minsan nagsi-circular form kami para medyo talaga mas yung bonding ng mga nagme-meditate, mas intense, So yun, minsan meron din kaming mga naka-record na, kung saan may kinig ka na lang. So may mga recorded po kami na mga sound. Meron po kami sa website namin sa Timeless Diwa Project. Meron kami sa music library namin. Okay. Meron kaming mga Kirtan Music Meditation doon na they can listen. Oo, pwede rin nilang ma-download. Okay.
Okay. Yun po. Yun, Sir Louie, binigyan mo tuloy ako ng ideya. Baka gusto nyo pang mag-guest ulit. Pero ang focus natin ito. Tapos ipaparinig natin kasi Radyo Pilipinas, World Service. So, kailangan, yung sound parang interesado akong marinig. Yes. Lalo na yung live, yung ginagawa nyo talaga. Pero perhaps on a Yes po, different pwede. episode, no? Ito, pagpapakilala pa lang naman ng Timeless Diwa Project. Baka sa susunod, yun, dun tayo mag-focus. Yes po. Ayun. Pwede po, pwede. Sige po. Ang tanong ko naman po, no, kasi itong, yun nga, meron tinatawag na well-being camp. Mga ilang katao po ba ang, kumbaga, ilang tao po sa kada session po, no, nitong well-being camp at, without naming any names, no, ano-ano po yung, kumbaga, ano-anong klaseng individual po, no, ang madalas na sumasama sa inyo pong well-being camp? Medyo big group din yung covered. But hindi naman ganun kalaki, no? Like, less than 100 naman. I'm not sure na hit na ba natin, Sir Lou, yung 100 participants. Parang hindi pa naman. Meron sa Cavite yung parang pinaka-anniversary natin Yes. program. Pero usually nag-average tayo ng around 40. Yan. Okay. Manageable 40. kasi yun. Manageable yung 40. Depende 40 to rin po 50 kasi people. sa pagtutok, Kapag mas marami, mas aasikasuhin mo yung mga yon. Yes. Opo. Okay. And pagdating naman sa usual na participants, so, meron tayong mga participants who have joined us na mga, may isa na sumaling vlogger. Meron tayong participants na students. Most ng mga participants are like working individuals na naghahanap nga ng break after like a stressful week sa trabaho. And then, lately, some of the participants are mga camping enthusiasts. Okay. So, mga sanay na sa camping. Meron din tayong mga first-time campers na tinutulungan din namin sa setup. Like, pag wala silang tent, we can like provide a tent for rental, mga ganon. So, all walks of life. So, meron tayong solo, meron tayong mga magkakaibigan, at meron din tayong families na sumasali. Usually sa families, sanay na sila sa camping. Kaya hindi naman nabibigla yung mga bata when they are joining our camp. Ma'am Reyes, follow up lang dyan kasi di ba usually kapag ka mental well-being camp, meron tayong association. Syempre, dahil ang Warm Heart ay para po sa mental health education, mental health awareness, meron po ba mga lumalapit sa inyo na kaya nila gustong sumama sa isang well-being camp ay meron silang mental health condition at gusto nila iyong ima-manage sa pamamagitan po ng inyong mga activities? Most sa mga nasi-share that they are going through is depression. Kasi ito, medyo malaki yung impact nito lalo na nung pandemic Opo, totoo. and post-pandemic, di ba? Some of them also have anxiety issues. So, yan, yung mga madalas na share nila sa amin, kaya sila sumasali para maghanap sila ng way paano i-handle or i-manage if they are experiencing these things. Kaya rin namin pinush na i-share to sa public dahil alam namin yung benefits nga ng meditation Opo. practice para sa mga tao. So, yun. Okay, Steph? Eto naman po, no, on other matters or topics, meron kayong naging talk, no, na may temang The Soul in the Age of AI. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano ito at ano yung, kumbaga, ano yung mga diniscuss po, no, dito? Okay. Yung naging topic namin recently nga yung the soul in the age of artificial intelligence. Magandang topic po Opo. sa panahon ngayon. Totoo. Actually dagdag awareness lang siya,
para sa ating lahat. Lalo na sa mga kabataan ngayon, na hindi masyado aware, na pwedeng may dulot na, meron ding mga may dulot na hindi maganda, na pwede ring makadagdag sa kanilang stress, Pero at the same time, nakikita din man natin na may tulong din siya, lalo na sa business sector, na kung saan gusto mong mapadali yung trabaho mo, ganyan. So mayroong mga advantage at disadvantage. Pero dito sa topic namin, in-emphasize namin na yung merong mas higher intelligence, yung soul, tayo, mga living entity. Okay? Tayo, hindi lang tayo ordinaryong tao eh. Hindi lang tayo parang ordinaryong tao na machine, hindi tayo machine eh. Kumbaga tayo ay mga living entity, mga living force, diba? Kung tinatawag nga sa Sanskrit is Atma. Atma means soul. So, yung soul, meron siyang intelligence, meron siyang mas higher intelligence. Yung intelligence niya, kaya niya mag-inquire about life. Mag-inquire about bakit siya nagsasuffer dito sa world, bakit merong iba-ibang problema. So, pwede siyang mag-ask ng questions, mag-seek ng answers. Then, dito sa artificial intelligence, more on database kasi yan eh. Okay. Na kung saan, hindi siya makapagbigay sa'yo ng real, ng soul-to-soul solution sa buhay mo. Totoo yun. Kasi it's made of people din na meron silang mga so-called intelligence na ginagamit na para i-program yon. Okay? So, para lang magkaroon ng awareness ng mga tao na wag nating baka kasi katagalan mabura na sa ating paningin na wala nang kaibahan yung so-called artificial intelligence at yung mga humans na merong higher intelligence, diba? So, dahil merong mahalaga sa humans at yun nga yung soul, tayo na living entity na merong kakayahan na mag-analyze, okay? Magkakayahan maghanap ng solution sa buhay, magmahal, at maghanap ng tunay na kahulugan sa buhay. So, para maging peaceful din yung society natin, kailangan natin yon, yung mga totoong merong real intelligence. So yun, medyo natakal namin para lang magdagdag awareness. Malalim ang diskusyon pala ito, no? The soul in the age of artificial intelligence. Talagang factor in natin dito yung spiritual, emotional na aspeto ng mga tao. Kasi kapag sa AI, tanong, sagot, gano'n lang yun eh. For example, ChatGPT. Magtanong ka, sasagutin ka niya, pero walang feelings, di ba? Yes po. No, ang hirap. Yun nga po, very limited lang siya. In a sense na kung saan lahat ng data niya na pwede makuha sa web, yun lang yung ibabato niya sa'yo. Hindi pa nga ganun ka-perfect yun. Minsan, mali-mali pa rin talaga. Ayun. At yung danger din doon, pwede siya magamit actually sa kalokohan, sa fake news, mga kung ano, di ba? Ay, totoo. Fake news. Yan ang nilalabanan natin ngayon sa media eh. Yun. Pwede siyang magamit sa hindi maganda. Opo. So that's why aware dapat tayo na although ngayon sobrang mahirap siya pag hindi ka ganun ka peki na tao, medyo hindi mo mapapansin niya isang video na to is made of AI lang pala, no? Totoo yun. Yun yung challenge ngayon eh. Mapag-iba kung alin yung totoo at hindi. Oo, merong isang reporter sa CNN ba yun or somewhere na merong nag-record na parang nag-video na nasasakyan siya, na nire-record yung kanyang nagsasalita siya, nakala ng mga tao siya na yung nagre-report. Pero hindi, AI lang siya kasi yung paano na-finish yung video, kung paano parang raw lang, hindi masyadong parang plastic lang yung dating. Di ba? Opo. Siya, very parang so-called realistic. So parang
kung ikaw hindi ka masyadong aware sa nangyayari, medyo maloloko ka talaga, di ba? Maloloko ka kasi imagine mo yung merong gagawa ng isang video na kung saan pwede lang mag-exploit ng isang family. Kaya nga. Oh, speaking of yung mga peke-peke na minsan yung mga entertainment videos lang din Like for example, may nakita ako nagsasalitang parrot tas niro-roast niya yung mga policemen kasi kunyari parrot, alaga siyang parrot ng isang police station. Akala ko totoo. Pagkatingin ko AI generated pala yung mga yun. Parang inano lang siya, parang ginawa yung content na sa pamamagitan ng AI pinagsasalita yung parrot, tapos yung ini-scriptan siya, fini-feed lang dun sa AI, tapos lalabas na yung video. Sabi ko, akala ko totoo, kasi totoo naman nagsasalita ang mga parrot, 'di ba? Pero nung tinignan ko yung buti nga may marka na yung page na yon ay AI generated ang mga contents. Buti yung mga ganon, honest, no? Pero yung talagang merong intensyon na magmanipula at sabihin ay ito ay totoo, itong content na to, pero hindi naman pala. Kasi yung pagkakaiba sa, yun nga, misinformation and disinformation, yung intention mo to mislead Pero sa mga entertainment, although nakakatuwa naman yun, pero kailangan mo pa rin maging critical, Kasi sabi nga ni Sir Louie, mahirap nang baka naloloko lang tayo dahil hindi tayo nagiging critical. Steph? Kasi nabanggit yung AI, no? At hinighlight natin kanina yung mga negative impacts, no, ng AI pagdating nga sa soul nga, no, ng isang tao. Pero matanong ko lang po kasi napag-usapan natin kanina yung meditation. Meron po bang naitutulong ang AI sa pag-meditate? Medyo, wala siyang kinalaman yung AI sa paano ka maging, kasi noong unang panahon wala namang AI pero masaya sila, they just meditate, okay, at kontento na sila sa buhay, yung sa panahon ngayon pwede lang siguro sa gawa ng mga isang bagay na kung saan yun nga, para isang tulang siguro para makagamit ng makapag-produce ka ng isang materials na ma-check lang yung kunyari sa ChatGPT ko, ano man yung mga writings mo dyan o na hindi, siguro tulang. Pero sa personal na buhay, hindi siya kailangan, actually, iwasan mo nga dapat lahat ng mga gadgets and technology na pag nagme-meditate ka para walang disturbo Pagising mo sa umaga, dapat hindi mo makikita yung cellphone mo para hindi ka ma-disturb kasi hawakan mo agad yung cellphone mo, mag-scroll ka agad nakuha ka na niya kaagad, so doon na kaagad yung meditation mo. Okay? So doon ka na magme-meditate. So ang isang habit talaga, dapat malayo yung mga gadgets sa pagising mo. Malayo talaga. Para hindi kaagad. So kami, ginagawa namin in everyday practice namin. So dapat medyo yung nakikita mo or mga bagay na kung saan makapagpaalala sa'yo sa meditation. Dapat yun yung una kaagad mong makikita. Para yun kaagad kasi yung dapat mong gawin sa umaga. Pag sa umaga, mag-meditate ka, mag-pray ka. Kasi once na yun yung inumpisahan mo, susunod mo mga gagawin sa araw na yun, mas may direction, hindi magulo yung isip mo, tapos medyo makakaisip ka na maganda. Pag naumpisahan ng hindi maganda, sunod-sunod na yun Sunod-sunod na ganun po yun. Challenging naman ng challenge ni Sir Louie. Huwag hawakan ng cellphone pagkagising para makapag-meditate ka at yung progression ng activities mo nakafocus, Pero ang hirap gawin nun sa panahon ngayon. Yun nga, medyo mahirap, di ba? Pero kung gusto mong, kumbaga parang minsan na-stress ka, lalo na sa gabi, marami kang problema, di ba? Gusto mo rest, so gising mo. Kung yun pa rin kaagad yung makikita mo, yun yung dahilan kung saan nakita mo yung mga information sa cellphone mo, tapos, di ba? Pagising mo, yun pa rin yung kaagad. Di ba medyo mahirap
ano lang, parang mag-start ka lang ba, mag-start ka ng prayer or meditation, di pwede mo lang hawakan after, siyempre. Kung kailangan mo nang gamitin, meron kang parang kailangan i-check, di ba? Mga sa work mo, di ba? Ang point lang kasi, yung parang yung mind mo dapat, parang naka-set ka agad into spiritual, into meditation. Yun parang point natin. Para mas lalong, ang foundation kasi natin sa buhay is yung spiritual strength eh. Yung inner strength, yun yung parang foundation natin sa buhay. So, pag hindi natin kumbaga nadiligan kaagad yun, inalagaan kaagad sa umpisa, yung affected kasi yan eh, yung both mental natin, yung physical, lahat. Ano yan eh, nakadepende yan sa ano natin, sa puso natin, sa isipan natin. So, that's why, yun ang kailangan unahin mo. Then, tuloy-tuloy na. Pwede mo nang gawin yung mga iba mong responsibilities and duties. Yun na po yun. Na-curious tuloy ako kasi isusugaw ko lang yung tanong ni Steph kanina. Parang yung tanong kasi kanina ni Steph, posible kaya na ang artificial intelligence ay magkaroon ng papel sa meditation? Ang sagot niyo po doon medyo challenging kasi ang pinaka-root cause is nakaka-disturb siya ng peace, no? Kapag gusto nating ayusin yung natin, yung meditation, yung spirituality, kailangan less disturbance eh. Ngayon, meron po kasing mga iba na ang paliwanag nila, AI is a tool. At tapos natuturuan mo siya, di ba? At kung ano yung finifeed mo sa kanya, natututunan niya yon. Ang tanong ko ngayon is, sa inyo pong pananaw, sa tingin niyo po ba natututunan din ng AI eventually ang empathy ng kagaya ng sa tao? Hindi po. Okay? Yung AI is a machine learning nga kung tawagin nila. No? So you can program, you can encode lahat ng i-copy mo lahat ng meron sa humans, ano? Pero ang hindi niya makopy yung nasa puso ng isang tao. Yes, Okay? that's true. At yung kanyang empathy, ang kanyang love, ang kanyang meaning sa buhay. So, yun ang mahirap i-copy kasi nga galing nga sa soul eh. So, ang artificial intelligence, ang mga robots ay isang program, isang machine by itself. Okay? Either hardware or software by itself. Yun po yun. So, tayo, although may machine tayo, itong humans kasi, yung human body, it's like a machine also. No? Itong katawan natin, it's made of molecules also. Di ba? Itong atoms and molecules din, ganun din naman yung machines, di ba? Pero ang kaibahan, merong soul sa atin. Kumbaga, tayo, mga living entity, tayo mismo, yung soul mismo. So, kaya, yun yung mahirap i-copy. Opo. Mahirap i-copy po yun. Hindi siya mangyayari pa. Hindi siya mangyayari. Kasi, Good point po. yung life is not created by matter. Okay. Gandang punto. Steph? Ito po siguro, no, gaano naman po kahalaga ang kalikasan sa ating mental wellness? Uy, magandang ano po yun. Oo. Tayo kasi, pag once nakita tayo ng nature na na nare-relax na tayo kaagad. kahit anong klaseng tao ka, estado mo sa buhay, once nakita ka ng magandang sunset, tapos nasa mamangha ka na kaagad. At tapos nando ka sa bundok, makita mo agad yung mga magandang trees, tapos ni ibon. Iba na kaagad yung dating sa isipan mo, no? Na yung cluttered mong mind, medyo na kaagad, parang nasa shattered na kaagad, no? Once na nakakita ka ng magandang environment. Kasi kumbaga yung nature, parang related sa supreme being Parang, may, once nakakita ka, alam mo, may connection sa supreme being yung part siya ng kumbaga, kaya nga ibang dating sa atin. So, kaya nga pag
nagkakaroon kami ng mga activity like yung well-being camp, minimake sure namin na nasa ganong environment. Okay? Ayaw namin siyempre yung parang nag-well-being kami na puro semento lang yung makikita namin. Di ba? Or, di ba? Gusto namin yung may magandang nature vibes, di ba? May mga puno, tapos either kung mountain kayo, may mga view. Kung sa dagat, medyo may gandang sunset. So, ang mind natin, neutral by itself. Neutral siya eh. Energy siya yung mind. Hindi tayo yung mind. Yung dapat nating matanda. Isa sa mga tinuturo namin, yung tinatawag na science of identity, is yung science of the self, na yung tayo, yung living entity, may nako-cover tayo ng dalawang layer of body. Ito yung gross physical body. Ito, yung katawan natin. Okay. Oo, okay. So, meron isang layer din na kung saan subtle siya na body, energy rin siya. Ito yung tinatawag na mental body or yung mind. So, yung mind, yun yung nagko-cover sa atin as a living entity. Opo. No? So, ngayon, maraming napi-feeds dyan sa ating mind. Ano? So, pero hindi siya tao, hindi siya living entity. Pero ano siya, nature niya, nagpa-flash siya ng mga images dyan, kung ano yung nakita mo, narinig mo, nagre-record siya. So, minsan pag nakapikit ka, may kita mo pa nga rin kung ano yung, di ba, nakita mo nung naglakad ka. So, nandun na-record na sa mind mo. So, kung ano yung mga bad experiences mo, good experiences mo, nandyan lang sa mind natin. So, ngayon, dapat maging aware tayo na parang silent witness dyan sa mind mo. Okay. Na ikaw yung naka-observe. Ikaw yung soul o living entity na naka-observe dyan sa activity ng mind. So, problema lang ng tao, yun yung problema natin. Masyado tayo nag-identify dito sa nature ng mind. Yung, kung ano yung sinasabi, gawin mo to, gawin mo yan. Medyo nadadala tayo. Okay? So, yun yung lakas niya, yun yung energy niya na naibibigay na parang na influence ka ng mind, ano? So, which is yung mind, neutral nga, pwede mo siyang lagyan ng maganda. Opo. Na kung saan, maganda yung makikita mo lagi. Di ba? Kasi nga, parang, kagaya ng air, di ba? Pag naglabas ka ng, nagbukas ka ng mabaho dyan, automatic yung bulok na dyan, pagkain, sasama yung kanyang mabaho, yung gas doon sa air. Di ba? So, maramdaman mo na kagad. So, yung nature by itself, yung air is neutral, di ba? Yung air na yon, di ba? Odorless. Pero pag once na mayroon kang nilagay na isang bagay na sasama doon sa air, magmi-mix na sila doon, so mabaho na. Pero kung magnilagay ka rin na mabango, magmi-mix din doon sa air, then maamoy ka na po. Ganon din yung mind eh. Kung yung mind natin, pag meron kang i-feed dyan na hindi maganda, magmi-mix sa doon, at yun na, maglalaro na siya doon, mag-contemplate ka, emotionally, na-hurt ka rin. So yun po yung ano. So kailangan, that's why in our camp, maganda, marami kang maobserbahan, makita. It's all about mindfulness kasi, di ba? So mayroon ka dapat makikita mas maganda na kung saan o marinig na favorable sa ating mind. So yung sinabi niyo nga kanina, gaano ka importante yung nature, mode of goodness kasi ang nature eh. Pag sinabing mode of goodness, ang nature kasi natin may tatlong klaseng mode yan eh. Merong ignorance, passion, and goodness. So yung nature nasa kategorya ng mode of goodness na energy o yung kung ano man dito meron dito sa universe natin. So yung nature nagbibigay siya ng kumbaga nagbo-boost siya sa isang tao na yung influence sa kanya mas more on mode of goodness. Diba? Yun po yung kaya kami once na sa mode of goodness kasi yung tao madali mag-appreciate ng spirituality, ng buhay, hindi mo sasayangin yung buhay mo.
Di ba? Hindi mo sasayangin yung buhay mo kasi nasa mode of goodness nga, masaya, maganda yung feeling mo. So kung nasa mode of ignorance yung tao, wala, gusto mong hate mo yung mundo, hate mo yun. Parang ayaw mo nang lumabas sa bahay mo, nasa mode ka na ganon. So yung nature may iba-ibang influence. Yun nga, yung ignorance, passion, and goodness. So yung nature, nasa mode of goodness siya na category na favorable sa meditation. Yun po Ayun. yun. Tatlong mode na natutunan Oo. natin kay Sir Louie. Mode of ignorance, mode of passion, at mode of goodness. Sa well-being Opo. camp, laging ini-integrate o sinasama yung kalikasan o kapaligiran. Kaya yung ating nature sa well-being camp ay mode of goodness. Ayan Yes, ako, ang sarap ng kwentuhan natin, Sir Louie and Ma'am Reyes. Ako, talagang ito na. We're running out of material time, so hihingiin na lang po namin sa inyo ni Steph ang inyong final message. Perhaps you can go first, Ma'am Reyes? Yes, thank you first for inviting us here and for letting us share what we are doing in Timeless Diwa Project. Meron po kami mga upcoming events. So, Yes, sa sige mga po. listeners po, kung sino yung interested, our next well-being camp is on November 22nd to 23. Sa Angat, Bulacan po ito gaganapin. You can visit our Facebook page po, Okay. Timeless Diwa Project, to learn more about the well-being camp. And then sa mga taga Baguio or malapit sa Baguio, we will have a music meditation night sa November 30. And lastly, as a year-end program, mas malapit na po ito sa Metro Manila. So, Okay. December 7, we have the Grateful Blooms, an art exhibit, and year-end kirtan party sa San Juan lang po ito. So, lahat po ng information about these programs you can find sa aming Facebook page, Timeless Diwa Project. Ayan. Thank you. Thank you, Ma'am Reyes. Sir Louie, final message po. Ayun, maraming salamat sa inyo, Ma'am Bea, Ma'am Steph, sa pag-imbita sa amin. Sana susunod, mahaba pang kwentuhan natin. Opo, naku, ang dami nga namin pantanong Open po kami. eh. Kita niyo lang po kami. Opo. Tapos yun nga po, nabanggit ni Ma'am Reyes, attend lang po kayo sa mga well-being camps namin. Yes. Nandyan po sa Facebook page namin yung mga dates. Tingnan nyo lang po. At yun nga, maging ano lang po tayo, maging kumbaga, since tayo ay mga naghahanap ng solution sa buhay, kung ano ba talaga, paano natin malagpasan yung everyday struggles, lalo na emotionally, mentally. Okay, so kami po ay nandyan lang. Hindi lang naman po well-being camps, yung namin, pwede nyo kaming kontakin, pwede nyo kaming i-message kung meron kayong katanungan o gusto nyo mag-aral ng meditation. Actually, meditation po namin is libre lang yan. Libre lang namin yan. Kaya lang na magkaroon kami ng mga rates na ganyan sa camp namin kasi syempre, it's a camp, medyo hindi namin kayang i-shoulder yan ang libre na. Opo. May food, lahat. May vegetarian foods kami. Plant-based food po kasi sinaserve namin. Yung holding lahat, yung venue, hindi naman sa amin. So, kaya merong mga basic na fees, na kailangan namin isagutin. So, kaya yun, parang support fee lang yun talaga sa camp namin. Ayun. So, yung mga meditation programs namin po, libre yan. So, you can message us kung gusto nyo matutunan yung introduction about meditation. Pwede namin kayong meditation na mas malalim pa. So yun, message us lang po. Tapos ang tabayanan pa, marami pa kami program na pwedeng i-share sa inyo. Naku, thank you, Sir Louie and Thank you, Ma'am Reyes. Maraming salamat po at nawa hindi ito ang una at huling pag-uusap natin. Dami po nating napagkwentuhan. Meron pa akong isang episode na ni-reserve, yung sabi ko kanina, Sir Louie. Okay po. Sige Maraming po. salamat. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
Sige po, Thank mabuhay you po very kayo. much and good Thank you. morning. Stay safe, everybody. Opo, stay safe po. po tayo. May bagyo. Yes, thank you so much. Okay, yan po si Sir Louis Deramayo, Timeless Diwa Project Volunteer, coordinator din po siya at meditation teacher, no, na na-experience nyo yung pag-teach niya ngayong umaga. And then si Ma'am Reyes Nagalio, Timeless Diwa Project Volunteer, moderator at isa din po siyang meditation practitioner. Naku, maraming salamat sa Timeless Diwa Project sa kanilang ibinahagi sa ating karunungan. Bago tayo magpaalam at bago ako magpasalamat, Steph, babatiin ko muna po ang aking father ng happy birthday today, November 9. Yan, happy birthday. At syempre, ito na, dahil wala na tayong oras, maraming salamat po sa ating mga nakasama sa production, kay Sir Leo Magbayo, sa ating warka, si Justin Osias, at syempre sa ating Master Control, katuwang din po natin, pati linggo, no, ang sipag naman po nito ating OJT, si Adrian Gregorio ng Technological Institute of the Philippines. At hanggang sa susunod po na episode ng ating palatuntunang Warm Heart, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart! Kabalikan o kaibigan, maaasahan kay